Ayon kay Coach Tim Cone, hindi pa daw pala ito ang pinakamalakas na lineup ng Gilas despite na tumalo na tayo ng mga bigating kalaban like Latvia at New Zealand. Dahil sa injuries, pinipigilan nito na maipakita ang full potential ng Gilas. Noong first window at OQT, walang Edu, Malonzo at Scotty, tapos nasaktan pa si Kai kontra Georgia. Habang ngayong second window, ganun pa din, wala pa rin Malonzo at Edu. Kaya nasabi ni Coach Tim na hindi pa natin nakikita ang best lineup ng Gilas na merong Edu at Malonzo. Dalawang good defenders na athletic at kayang umambag sa opensa. At syempre mas mapapalaki yung lineup natin, hindi lang sa papel. Sa sinabi ni Coach Tim, napaisip tayo na oo nga, may mga missing pieces pa sa programa niya. Hindi lang sila Edu at Malonzo dahil may mga Gilas players pa tayong naghihintay lang na matawagan ni Coach Tim para sumabak sa kanyang programa. Like Renza Bando, athletic shooter at hustle defender pa. Kayang-kaya nito magbigay ng energy sa team dahil sa mga high-flying moves niya at hustle play sa loob ng court. Andyan pa si Jordan Heading, isa pang shooter pero mas literal na shooter I think, na kaya mag-point guard in the same time. Ilang beses na niyang napatunayan yan sa mga Gilas stint niya na isa siya sa mga shooter ng Gilas ngayon. Andito din ang bagong bata ni Coach Tim sa Hinebra na si RJ Abarientos. Elite point guard na may magandang kombinasyon ng passing skills at court vision. Terrific scorer din at walang takot bumanat sa beyond the arc. Andyan din ang bagong pasok sa usapang Gilas prospect na si Quentin Melora Brown. Oras na maaprobahan na ng FIBA ang eligibility ni QMB. Malaki ang chance nito na i-consider ni Coach Tim sa Gilas, lalo na't madalas hindi available si AJ Edu. Pero yan ay kung inaasikaso na nga ba ng SBP ang kanyang kaso sa FIBA, di ba? Marami pa talagang pwede. Andyan pa sila SJ Belangel na patuloy ang pagpapalakas sa Korea, Jiu Chu na nag-absorb lang ng experience at improvement sa Japan, ganun din si Third sa Europa na kahit limited lang ang playing time. Pero syempre yan ay kung sino ang mag-fit sa sistema ni Coach Tim. Base kasi sa strategy ni Coach Tim, nasa 7 to 9 players lang talaga yung ginagamit niya ng sobra. Wala tayong magagawa dun dahil yun yung style niya, di ba? Sabi nga nila, if it ain't broke, don't fix it. Tuloy-tuloy naman tayong nananalo. Kaya sa tingin ko kung magpalit man si Coach Tim ng player, yung kayang maging isang mahusay na role player. Na kapag binunot ka anytime, dapat handa ka, di ba? Kasi mukhang si Newsome, Thompson, Soto, Fajardo, Ramos at Brownlee talaga yung pinakagamit na gamit ni Coach Tim. Si Edu at Malonzo mukhang babad din yan, oras na maglaro na yan. Pero sigurado ako may mangyayaring changes pa din sa lineup oras na malapit na mga major tournament like FIBA Asia Cup 2025 at FIBA World Cup 2027. Samantalang ipinagtanggol naman ng Federasyon ng New Zealand Tallbacks ang player nilang si Corey Webster matapos itong magkomento na luto daw ang naganap na laban ng Gilas at New Zealand. Paano ba naman kasi dinumog ng mga Pinoy fans si Webster kaya napilitan rumesbak ang kanilang federasyon sa social media. Ayun, kayo mga brody, anong masasabi nyo? Komento nyo lamang sa baba at ating babasahin yan.